2 Corinthians 5:17. At ito na. Kaya kung ang sino man na kay Kristo siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen? Sa Philippians 2:12, kaya nga mga minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus, pakayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sarili pagkalipas na may takot at panginginig. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, kaya yan ang ating keywords, no? Ang ating title, please. The fruit of your progress as a Christian, mga kapatid, no? Paano kung bagong bihis ka na, mga kapatid? Bakit? Nasaan ang fruit mo? Nasaan ang progress mo, mga kapatid, no? Dapat nakikita na yan sa buhay natin bilang tayo sa Kristiyano. Hindi yung pupunta lang tayo sa bahay panambahan, makita mo lang ang kapatid mo, makita mo lang ang mga kasamahan mo sa bahay panambahan. Pero wala naman sa puso mo, mga kapatid. Kaya kailangan dito, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, dapat makita sa atin yung ganitong bagay na naibigay mo na sa ating Panginoon bilang isang Kristiyano. Amen, mga kapatid? Hindi natin alam, mga kapatid, sa buhay natin, hanggang tayo, mga kapatid, ay nandito pa sa balot pa tayo dito sa lupa, mga kapatid, no? Hindi yan maaalis sa atin yung magkasala tayo. Kung hindi natin paglalabanan lahat ang mga diablo ng mga tumutokso sa bawat isa sa atin, hindi yan mawawala, hindi tayo magkakaroon ng kabanalan, mga kapatid, kasi nadadaig pa tayo, mga kapatid, ng ating flesh, mga kapatid, no? Sa oras na ito, sa araw-araw na ginawa ng diablo, mga kapatid, nakapaligid dyan sa atin ng mga kalaban, mga kapatid, no? Lalo't nakikita nga tayo na tayo ay porsigido sa ating Panginoon Diyos, tayo naglilingkod na tunay. Pero ang diablo, mga kapatid, nandyan. At kasalukuyang sa oras na ito, meron siyang ginaganapan sa ating mga kapatid, no? Kaya kailangan, mga kapatid, maging listo kayo, mga kapatid. Nandyan. Nakikita ko, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ingat-ingat tayo, mga kapatid. Hindi mo alam, nandyan sa katabi mo yan, bubulong-bulong na yan sa iyo. Kaya, huwag sabihin na tayo ay talagang banalo. Ano? Kapag tayo ay napadala diyan sa diablo, mga kapatid, wala. Babalik at babalik tayo sa pinanggalingan natin, mga kapatid. Sayang lang ang mga pinagpagalan natin. Amen, mga kapatid? Kaya nga, lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, iukol natin sa ating Panginoon. Huwag natin papartihan si diablo kahit konti. Huwag mo yung iestimahin. Kahit na binubulungan ka na siya bahala sa'yo, siya ang sasagot ng problema mo, bibigyan ka ng ganito, huwag mo yan papatulan. Amen. It's up to you. Kung talagang kung kailangan mo. Kaya nga, mga kapatid, no? Ingat lang tayo, mga kapatid. Mahirap yung madaig ka. Mawawala ka na naman dyan. Yun ang mahirap, mga kapatid, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon sa buhay natin na magbago, na mawala na tayo sa lusak ng kasalanan. Tissue at iula, kameron na dyan. Medyo bumababa ng dyan muna. Papahano lang tayo. Kasi lahat tayo dito sa aking pag-aaral ay nandito tayo lahat, mga kapatid, no? Kaya nga
Ikaw, Tatay Jack, meron kang progress? Yan. Ha? Meron ka bang fruit na pwede mong ihayag sa mga kapatid mo? Di ba? Kaya kailangan, mga kapatid, sa ating buhay, ipakita natin yan. Dapat meron din pagkakamali, pero pinipilit ng bawat isa. Iwasan natin na yun. Dahil tayo ay anak na ng Diyos, mga kapatid, no? At ginagampanan natin lahat yung mga kagustuhan ng Diyos, yung kanyang inuutos sa atin, ang ating mga ministro dito sa Bahay Panambahan, ginagampanan natin, no? Yun lang, yung minsan meron tayong mga hindi pagkakaintindihan, meron tayong hindi pagkakaunawaan, mga kapatid, ay huwag na natin yung pinagtatagal pa, no? Hindi ba sinabi nga na huwag nang antayin pang lubugan ng araw, hindi na makuhang lumitaw ng araw, mga kapatid. Sa haba ng mga problema. Huwag natin antayin yun. Kaya kailangan, mga kapatid, ay ayusin natin habang may oras, no? At bilang tayo isang Kristiyano na, alam na natin yung tama at mali, alam na natin yung gagawin natin, kung paano tayong maiwas doon sa mga ganong problema. Amen, mga kapatid? Sinabi dito, mga kapatid, sa Ephesians 6:1, mga anak, magsitalima kayo sa inyong ama, magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Amen, mga kapatid? Isang halimbawa lang to, mga kapatid, sa ating mga magulang, ano? O sa mga nakakataas sa atin. Amen, mga kapatid? Dapat tayo sumusunod sa kanila dahil hindi nila tayo ipapahamak, mga kapatid, no? Tulad dito sa ating Bahay Panambahan, sa ating mga leaders, sa ating mga elders, no? Kung meron man tayong gusto, nandiyan naman ang kapatid natin, no? Pwede tayong humingi sa kanila ng suggest kung ano maganda, no? Huwag nating gagawin yung pang sarili nating kaunawaan. Baka lalo tayong pahamak. Amen, mga kapatid. Kaya kailangan, kung ano man yung may gusto kang parating, nandyan ang mga leaders natin. Amen, mga kapatid. Kaya nga, sumunod tayo sa ating mga magulang. Sinabi lang dito sa Bahay Panambahan, nandito ang mga leader, no? Nandito ang ating pastor na mag-guide sa atin. Amen, mga kapatid. Ganon din sa Ephesians 6:2. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Amen, mga kapatid. Kung natatandaan mo, mga kapatid, na tayo mga bata pa, siguro natatandaan nyo, tayo nag-aaral pa, mga kapatid, no? At maraming pangako sa atin ng ating magulang. Ipasa mo lang, anak, yan, no? Bibili kita ng bisikleta, ibibili kita ng ganitong bagay. Di ba, mga kapatid, no? Yung pangako na yun. Kasi ang Diyos ganun din, eh. Kung ginagampanan natin yung kagustuhan ng Diyos, nandiyan ang pangako ng Diyos. Kasi nakantang ko na, mga kapatid, ang pangako ng Diyos. Dumating na yan sa pamilya ko, mga kapatid. Nanay Rebe, nandoon. Busy na siya doon sa binigay ng Lord na pagpapala. Kaya nasasabi ko yan, totoo na nangyari sa buhay. Kaya nga, sumunod tayo, mga kapatid, sa nakakataas natin, sa ating magulang, sa ating mga leaders dito. Yan ang gantimpala natin, mga kapatid. At yan man huwag kang maiinip. Darating at darating yan. Huwag man yan dumating sa buhay mo, sa pamilya mo yan darating. No? Tayo, pasalamat na tayo, nandito tayo, may mga trabaho tayo, no? Wala tayong sakit. Nandito tayo sa Bahay Panambahan, malalakas tayo, no? Hindi tulad ng iba dyan, sarap nga ng buhay nila kagabi. Alam na niyo yun, kagabi yun. Nandiyan ang mga happening talaga. Pero nasan sila ngayon? Sakit sa ulo ngayon, may hangover, may ganito, di ba? Pero tayo, malalakas tayo. Wala sakit ang ulo, masaya tayo dahil kakatin tayo sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya nga nakakatuwa at bless tayo lahat, mga kapatid, no? Dahil hindi natin akalain na sa buhay natin ay
magkaroon tayo ng ganito. Matikman natin yung kasama natin ng Diyos. No? Hindi yung dating kasama natin si Diablo, si ganito, o sino-sino ang mga kasama natin. No? Wala kang matututunan. Wala. Matututunan mo doon yung kung paano mong paikutin si Baso. Kaya nga mga kapatid, maswerte tayo. Maswerte tayo lahat at binigyan tayo ng Diyos ng ganitong pamamaraan para maiwas tayo sa ganun. Then mga kapatid, sinabi rin dito sa Proverbs 1:8, wala dyan, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pababayaan ang kautusan ng iyong ina. Amen mga kapatid? Sa Ephesians 6:3 mga kapatid, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Amen mga kapatid? Dahil dito mga kapatid, yung yumaon ka dito sa lupa, no mga kapatid, tayo ang gagamitin ng Panginoon. Tayo ang ginagamit niya. Kaya nga tayo patuloy lang tayo mga kapatid, no, sa ating pagsasaliksik sa salita ng Diyos, sa pag-aaral natin. Sinabi nga ng ating Bible teacher kanina, kailangan nakikinig ka na talagang nasa puso at isipan mo mga kapatid, no? Hindi yung nadinig mo lang para ligtasin mo sa kabila, wala. Hindi tayo magkakaroon ng biyaya sa Panginoon. Kahit paano dapa mo dyan, ang luhod mo dyan, wala yan. Nasabi lang na ikaw ay isang Kristiyano. Pero hindi makita sa'yo ang progress or fruit mo, wala. Hindi yan makikita sa'yo. Sayang lang mga kapatid yung pagod natin, no? Sa Ephesians 6:4 mga kapatid, at kayo mga ama, huwag ninyong mungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi ang inyong turuan sila ayon sa saway ng aral ng Panginoon. Amen mga kapatid? Tayo mga kapatid, mga anak natin, hindi naman tayo pumapayag dyan na kung saan-saan lang sila, di ba? Hinuhutok natin sila sa mabuti, sa magandang pamamaraan, no? Hindi natin sila hinahayaan na kung saan-saan lang mga kapatid. Bilang tayo Kristiyano na, no? Gusto natin din yung pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, ay ma-share natin sa kanila, matuto rin silang makakilala sa ating Panginoon mga kapatid, no? Kaya nga yun nga sinasabi dito, palakihin ninyo sila sa disiplina. Amen mga kapatid, upang kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen mga kapatid. Ngayon, kung ikaw naman ang magulang na hindi naman nakakakitaan ng kaaya-aya sa Diyos, paano yan? No? Mapapasunod mo ba yung anak? Sa pamamaraan mo? Hindi siguro. Tulad dito sa bahay panambahan mga kapatid, no? Bilang isang Kristiyano. Pero nasaan ang sinasabi mong progress? Bilang isang Kristiyano na tayo mga kapatid, kaya kailangan diyan tayo makitaan ng ating mahal sa buhay, ng ating Panginoon. Hindi baling hindi na makita ng kapwa mo tao. Ang Diyos, alam ng Diyos yun. Kung ano talaga ang nasa sa puso. Ikaw ba talaga ay tunay na para sa Kanya. Amen mga kapatid? Kaya nga ako mga kapatid, sinasabi ko nga sa inyo, ako ba may progress na? Wala pa rin akong natatandaan. Kaya nga ako, pilit ko, inaaral ang sarili ko. Pilit kong ginagawa ang mga dapat kong gawin. Pilit kong ginagawa ang aking ministro. Amen. Kasi yan ang kailangan natin. Yung may pagkukulang ka man, meron ka mang konting hindi ka namang masyado sa mga aralin. Pero, yung mga dapat mong gawin na kaya ng katawan mo, kaya ng bagay na dapat mong gawin, ipakita mo doon. Ipakita mo yung mga trabaho na para sa Panginoon, para dito sa bahay panambahan. Yung ginagawa namin ni Brad Sandy, na pagsundo hatid, mga kapatid lang. Ngayon nagsasabing nakaupo ka lang. Nagmamaneho ka lang. Parang simple lang, no? Paupo ka. Pero mga kapatid, napakahirap ng
magmaneho ka. Yung bang ingat na ingat ka, iniingatan mo yung kapatid mo, baka maaksidente kayo, baka sisihin ka ni Lord, kasero ka kasi, kaya nagkaganyan ka, di ba? Madisgrasya mo yan. Ikaw mananagot yan dahil ikaw may hawak ng manubela. Kaya yun mga kapatid, mahirap yung aming ginagampanan sa sunduhasid sa inyo, sa ating mga kapatid, sa mga tupa. Hindi birong ministro yan. Kung talagang yung pagtitiis mo dyan, yung sakripisyo mo dyan, yung long suffering mo dyan, nandyan na kami, wala pa, hihintay mo pa, diba? Kaya kailangan mga kapatid, no? Yun ang hindi mo masasabing napakasimpleng ministro. Dahil wala kang oras. Wala kang oras sa mga kapatid. Yung bang katatapos lang ng ating gawain, nakita mo na may gusto na umuwi. Gusto na magpahatid. Di ba? Gusto nang gumala. Galang-gala na. Hindi pa kumakain, gusto gumala na. Hatid mo kami doon, hatid mo kami ganito. Sabihin, yung bilang tigapagsundo hatid, mga kapatid, pwede naman yun, kahit naman saan kayo pumunta. Wala namang problema. Dahil yan, kasama yan sa ministro namin. No? Kaya nga lang, nabanggit ko nga yung sinasabi na, gampanan mo yung binigay sa yung ministro. Kahit nandyan ang pagod o ano. Pero nandyan si Lord. Patuloy kang mabibigyan ng kalakasan. No? Kaya mo namang gampanan. Ako, sa edad ko, mag-iwahiwalay kami nitong mga kapatid ko nito, 1:00, 12. Hinahatid ko pa yung mga yan. Kaya nga sinabi nga dito, parang naalala ko dito sa John 10:11, ako ang iyong pastor, ako ang mabuting pastor. Ibinigay ni pastor ang kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Kaya sabi ko nga, parang ito na tayo. Depende lang din doon sa mga nagpapahatid. Kung sa bahay, okay lang yan. Ihahatid ko kayo. Pero kung ihahatid kita sa istiraha, gagawin mo doon. Mag-taxi ka. Kaya thank you Lord at tayo lahat naman ay naunawaan natin yung ating lahat na ginagawa dito sa bahay Panamba. No? Amen mga kapatid? Sa Ephesians 6:6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ng kalooban ng Diyos. Amen mga kapatid? Hindi tayo nananamba mga kapatid para sa makita lang tayo ng tao. Ang Diyos mga kapatid ang pinupuntahan natin dito. Hindi tayo nagpapasikat na bilang isang Kristiyano, nakabihis ka, naglalakad ka dyan. Ayan eh, kasi pastor, ayan si kapatid, praise the Lord, hallelujah, mga ganon. Maraming dyan sa labas na ganon. Pero huwag natin sila intindihin. Dahil sila, yan na yung sinasabing Diablo. Tayo dati. Oo. Yun yun. Kasi sinasabi talaga, ang demonyo, nandyan lang yan sa lupa. Kasama natin yan. Katabi natin yan dyan. Nandyan lang yan. Kaya mga kapatid, kailangan natin ay makita ng ating Panginoon. No? Ang tunay na pananampalataya na buhat sa ating puso. Dahil ang Diyos ang lahat ng magdidesisyon sa buhay natin mga kapatid. Hindi ka naman didesisyon ng makita mo dyan sa labas. Makita ka dyan na lalakad-lakad ka dyan. Hindi yan, wala yang pakialam sa mundo. Ang gusto lang yan yung masira ka. Maisama ka muli sa mga ginagawa nila. Sa akin, marami nag-i-invite. Sana all. Pero, hindi ko sila pinupuntahan ko sila, pero hindi ko na ginagawa yung dati. Hindi ko na ginagawa yung dati. Pero kung dati pa yun, ba't palaragpasin nyo, sarap kaya nun? Di ba? Kaya lang nandito na tayo sa Panginoon. Alam na natin yung hindi tama.
Alam na natin yung ang buhay natin, ang katawan natin ay templo na ng Diyos. Amen. Tapos bibigyan mo ng ganon. Baka iratay ka ng Panginoon. Doon ako natatakot. Yung ang Panginoon na mismo ang magbigay sa iyo ng hatol, no? Na hindi mo inaasahan. Nangyari na yan, mga kapatid. Meron tayong kapatid na nangyari niya. Amen. Kaya huwag na natin yung time pa na masundan. Tandaan natin yung mga kapatid. Totoo sinasabi ko. Hindi tayo nagsasabi lang nung ano. Talagang lahat ng kumukontra, lahat na nagsasalita laban sa ating leader, lahat na nagsasalita ng laban sa Diyos, nirarate ng Panginoon. Talagang nangyari yan dito, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, no? Gawin natin sa buhay natin yung lahat ng ating pinag-aaralan. Pilit natin ilagay yan sa puso't isipan natin, no? Para maiwas tayo sa mga ganong bagay. Kaya nga mga kapatid, pasalamat tayo sa Diyos kasi lahat binibigay naman din sa atin. Dahil tayo, nagpapagod tayo, isang araw lang yan. No? Sa nagdaang araw, nagagawa natin kahit anong gusto natin gawin, mga kapatid. Ngayon sa isang araw, nandito tayo. Diyan lang naman natin makakasama ang Diyos na talagang kasama natin siya. At tayo ay nandyan din, nakagabay siya sa atin bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Pero ang importante sa araw na ito ay nandito tayo sa bahay panambahan. Sa ating mga pagtitipon, sa ating sa Bible online, saka sa ating sa prayer meeting. Kailangan yan mga kapatid na makarating makadalo ang bawat isa sa atin. Ano? Kasi kailangan natin yan. Kailangan. Kahit na tayo minsan, siyempre mga pagod tayo, inisip natin, masarap matulog, nakahiga. Sabi nga ng ating kapatid na nag-online siya, pero hindi siya happy. Iba pala ata yung ganitong kasama. Amen. Amen? Kaya nga yun, yung ganun nga. Marami tayong kapatid na nasa online ngayon. Pero, alam nila na hindi sila masaya. Hindi sila makatutok ng gusto, hindi tulad dito. Nang nangangaral ay nandito sa harapan ninyo mismo. Kaya nga mga kapatid, yung ating mga kapatid sa oras na ito na nandyan, gusto man nila na makarating. Baka meron lang silang abala sa trabaho nila. Pero gustong-gusto nila na makarating dito. Amen mga kapatid? Sa 7, maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Amen mga kapatid? Ang ating pinaglilingkuran mga kapatid, ang ating Diyos na buhay mga kapatid, no? At tandaan natin mga kapatid, hindi tayo sa tao naglilingkod. At dito man sa ating panambahan, nadidinig ako na hindi makadalo, nahihiya. Bakit kang nahihiya sa tao? Mahiya ka sa Diyos. At magsasamba ka lang ba dahil kay Angelia? Hindi ah. Hindi po pwede yun. Kasi naman yung mga kapatid natin na dyan sa labas, kailangan huwag kang mahiya sa kapatid mo. Hindi yan ang sinasamba mo. Hindi yan ang pinupuntahan mo rito. Pinupuntahan mo ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, di ba, sayang lang yun. Kung ilang taong kang nandito, kung ilang taong kang nakaupo dyan, tapos bigla kang mawawala. Oh. Ngayon sasabihin, nahihiya. Habang nahihiya ka, lalo kang mawawala. Lalo kang malalayo sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan, huwag mo silang intindihin kahit na ano sabihin. Kahit sabihin na ikaw, ano ba, bakit nasaan ka ba? Oh. Yung iba iniintindi yun yung mga ganong salita. Bakit iniintindihin yun? Dapat, sige lang, sa Diyos ka Amen. Hindi naman kay Angeline
Mukhang tatlo nating mga kapatid, di ba? Alam natin sila mga busy, pero nakakatuwa. Alam natin sila libre ngayon, kaya nakarating sila. No? Ganun lang yan. Naunawaan din naman yan eh. Kasi may mga trabaho tayo, no? Pero pag naman wala, kote mo, nandyan sila. Ating kapatid, ilang buwan na wala yan. Pupunta ng Riyadh yan, Damam, pero nandyan sa ngayon. O, di ba? Ganun lang yun. Kaya mga kapatid, yung ating pag-aaral, yung ating mga pagpapagal, hindi naman yan magbabaliwala sa buhay natin mga kapatid. No? Handaan natin, may lahat yan may mga kapalit sa Diyos yan. Yun lang tayo binibigyan ng kalakasan. Ang laking bagay na yan na blessing sa buhay natin. Amen mga kapatid? Sa mga kapatid, yamang na pag-alaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o layaman. Amen mga kapatid? Ang Panginoon mga kapatid ay may pangako sa atin, no? Sumunod lang tayo sa kanyang mga utos. Amen mga kapatid? Ang pangako ng ating Panginoon, yung sinasabi, ang buhay na walang hanggan mga kapatid. Kaya ayan mga kapatid, yung magampanan natin ang mga inuutos ng ating Panginoon. Makakamtan natin yan mga kapatid, no? Makakapiling natin ang Panginoon mga kapatid. Patuloy lang tayo sa ating mga ginagawa na para sa ating Panginoon mga kapatid. No? Kaya nga, lahat tayo maswerte mga kapatid. Mapalad. Dahil tayo, hindi tayo nag-aral o hindi tayo kung saan-saan, pero nandito tayo sa ating pagpapagal, sa ating patsitsaga. Natuturuan tayo ng ating Panginoon mga kapatid, no? Gumagamit ating Panginoon ng kanyang gabay para makarating sa atin ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya nakakatuwa mga kapatid sa buhay ng bawat isa na dati ka lang istambay, dati kang lasenggo, dati kang babaero, dati kang ganito. Pero ngayon, nandito ka sa harapan ng iyong mga kapatid. Nagsasalita, naghahayag ng salita ng Diyos mga kapatid, no? Hindi ko rin akalain mga kapatid. Sa buhay ko ngayon, nandito ako sa harapan niyo. Talagang hindi mo maiisip. Sabi ko nga, kung noon ko pa nakilala ang Diyos, dapat noon pa. Pero kahit na huli na kami ng aming pamilya, ang Nanay Rebe, patuloy din siya sa Pilipinas, naglilinggo. Kasama ang aming mga anak, kasama ang aming mga apo. Kaya nga sabi ko nga, yung pagpapagal ng magulang, susunod at susunod ang mga anak. No? Kaya nga kung ano yung nakikita ng mga anak sa magulang, yun. Diyan na magkakaroon ng isip ang anak mo kung paano silang lumaki, kung paano nilang nagisna ng kanilang mga lola, lolo, na nakikita sa umaga, nakaluhod, nagdadasal, no? Paggising, bago matulog, bago kumain, nakikita ng bata yan. Kaya ang bata nahuhutok na doon sa ganong pamamaraan. Pero kung ang magulang mo nakikita ka nagtotong, paano? Wala. Tumatagay. Tatagay din siyempre yung mga tupa niya. Yung mga anak niya. Siyempre, yun ang leader eh. No. Kasi meron din sa amin ganyan. Kung ano nagis na ng bata sa magulang, ganun din ang ginagawa. Hanggang sa ngayon. Oh. Mga kaibigan ko, ganun ang buhay. Nakakaawa. Hanggang sa nakapag-asawa yung mga anak niya, nakasabayan ko. Ano buhay? Wala. Nakakaawa lang. Iba yung may nagisnan na anak na nakikita sa magulang na para sumunod sila sa mabuti. Hindi ko naman sinasabi mga kapatid, ako yung magaling na magulang. Loko din akong magulang. Pero, depende naman yun sa pamamalakad mo sa pamilya mo. Yung sinabi nga dito kanina, huwag kang magalit doon sa anak mo. Huwag mong ipakitang galit ka. Mangaral ka nang hindi ka galit. Doon mahuhubog ang anak mo sa ganung pamamaraan. Merong magulang kasi
na hindi makuha, ayaw nilang pangaralan sa salita. Gusto nila binubugbog, pinapalo. Ano ginagawa ng anak? Tumatakbo sa kalsada, ang tigipag-ambulan sa ina. O, di ba? Hindi na yan babalik. Dahil iisipin ng bata, binubugbog siya. Pero yan, paupuin mo yan sa isang tabi pangaralan. Susunod yan sa iyo, mga kapatid. Dito rin, sa bahay-panambahan natin. Kung nagsasalita dito ang ating pastor, ang ating leader, may sinasabi sa atin, kung hindi ka susunod, paano mangyayari sa buhay mo? Wala. Malalayo ka. Malalayo ka ng pag-aaral ng mga kapatid. Sayang lang yung mga pinag-aaralan natin. Kaya mga kapatid, no, nakakatuwa ang naging buhay natin dito sa Saudi. No? Ibang napunta tayo dito, natuto tayo, kakilala natin ang Diyos. No? Pero kung siguro sa Pilipinas, wala. Puro markang anghel ang kasama mo doon. Kaya thank you Lord. Naiwas tayo doon. Tuloy natin dito sa Ephesians 6:9. At kayo mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Iwan ninyo ang mga pagbabala, yamang na pag-aalaman na ang ng Panginoon nila at ninyo ay nasa langit. At sa kanyang walang itinatangging tao. Amen mga kapatid? Tayong lahat mga kapatid ay pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Walang marunong, walang matalino, walang ganito, walang bobo, walang mahirap, walang mayaman. Iisa lang ang tingin ng Panginoon natin. Iisa tayo. Kaya tayo mga kapatid, pilitin natin sa buhay natin na huwag tayo nagpapaligsahan. No? Huwag mong isipin na magaling ka, ikaw ang kukunin ni Lord. Hindi ah. Maraming ang gusto makarating sa langit eh, ano, mga kapatid. Pero walang gustong mauna. Di ba? Marami ang gusto niyan eh. Nawa, makarating sa langit. Gusto nila yan. No? Tanungin mo, ayaw mauna. Ayan ang problema. No? Pero lahat yan, ang Diyos ang nakakaalam niya. Walang kahit sinong professional o doktor ka man. Wala. Maraming may pera na kinukuha rin ni Lord. Di ba? Wala namang pera. Kita mo, bali-bali na katawan pero buhay. Pero, nasa Diyos yan eh. Ang Diyos ang nakakaalam sa buhay natin. Di ba? Kaya, huwag tayong matakot. Ang Nanay Reby lang ng panahon na may sakit siya. Di ba? Tinakbo ko ng hospital. Oh, pero ano niya, malakas siya. Ang sabi ng doktor, sino ba asawa niya? Anak ko, tsaka yung anak ko kasama ko. Ang sabi sa amin, dali mo na sa pinakmalaking hospital. Eh, kalakas-lakas ng Nanay Reby. Naglalakad. 250 ng ang blood pressure niya, tapos over 120 ata. Pero buhay. Malakas. Oh. Anong dasal lang niya? Lord, kung kailangan mo na ako, Lord, wala akong magagawa. Ikaw ang may hawak ng buhay. Sabi niya. Pero, kung bibigyan mo pa ako ng pagkakataon, gusto kong makasama ang mga anak at apo. Praise the Lord. Nanay Rebe ng kalakas. Kaya, sabi ko nga, pagka tunay ka na nanampalataya ang Diyos, hindi ka pababaya. May mga kapatid, kala nga namin nun talagang wala. Pero, nandiyan si Lord. Hindi siya pinabayaan talaga. Amen mga kapatid? Philippians, saan ba tayo? 1:9? At ito'y dinadalangin ko ng inyong pag-ibig, lalo't-lalo na sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakakilala. Amen mga kapatid? Tayo mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa harapan ng ating Diyos hanggang tayo hatulan, no? Ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng wakas sa ating buhay. Mga kapatid, no?
Sinabi nga doon mga kapatid, na kung sino man ang magtiis hanggang sa huli, siyang maliligtas. Mga kapatid? Kaya nga mga kapatid doon, magpatuloy lang tayo sa ating mga ginagawa. Kasi sayang mga kapatid doon, yung ating pagpapagal, yung ating pagpupuyat. Tapos konting bagay lang, mawawala ka na, saan ka na hanapin. Mahirap yun mga kapatid. Sayang, makakahiyan mo nang bumalik. Malalayo ka na. Hindi ka na makakapagdinig muli ng salita ng ating Panginoon. Dahil niisip mo, pagtatawanan ka ng kasama mo, ng mga kapatiran mo, sa'yo na lang nakatingin, sa'yo na lang nakapokus. Ganun ang nasa isip ng tao na nawawala, biglang bumalik. Ganun nasa isip. Bakit iintindihin mo yan? Kay Lord ka nagsasamba, si Lord ang pinupuntahan mo dito, hindi naman ang kapatiran. Amen mga kapatid? Dapat, yan ang ialis natin sa ating isip, mga kapatid, no? Sayang lang yung pagpapagal natin. Philippians 2:1. Kaya nga kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroon naman anumang kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang mahinahong awa at habag. Amen mga kapatid? Dapat mga kapatid, mayroon din naman tayong gaya ng kay Kristo Jesus. Yung ganon, yung marunong tayong magpatawad, marunong tayong yung kasiglahan natin, kung ano yung nakikita natin, yung ginagawa natin para sa Panginoon, dapat ganun tayo lagi. Huwag mawala yan sa isip natin yung lagi tayong masaya para sa Diyos. Amen mga kapatid, huwag natin pararamdam sa Diyos na tayo nanlalamig, tayo yung nadadala ng kung saan-saan. Huwag yun mga kapatid, kaya dapat bilang isang Kristiyano mga kapatid, doon lang makikita ng Panginoon natin yung kung gaano ka Kristiyano para sa Kanya. Pero kung yung bilang Kristiyano ka, hindi mo naman ginagawa mga kapatid yung mga dapat mong gawin na dapat makita ng Diyos sa buhay mo. Wala, paano kahit magtiis ka hanggang huli, hanggang wakas, wala. Hindi ka makakarating sa hantungan ng ating Panginoon mga kapatid, no? Philippians 2:2 mga kapatid, ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, mga taglay ng isa ring pag-ibig, mga kapatid, no? Nangagkaisa ng akala at isa lamang ang pag-iisip. Nawa mga kapatid, lahat ng ating buhay sa ating mga kapatid, no? Yung magkaisa tayo ng ating plano, magkaisa tayo kung ano ikagaganda, ikauunlad ng ating bahay panambahan para sa Diyos. Mga kapatid, no? Hindi tayo yung nga nabanggit ko, mayroong papagalingan, yung nagpapataasan, no? Nagkakampi-kampi, mga ganun mga kapatid. Hindi yan kailangan ng ating Panginoon, hindi yun. At dito man sa ating panambahan mga kapatid, dapat kung ano yung talagang nasa sa isip ng isa, pwede niyong pag-usapan, ano bang maganda natin gawin. Meron tayong kapatid dyan na ganito, may ganitong ginagawa ating kapatid. Pwede natin pag-usapan yun. Hindi mo na yung pag-usapan pa kung ano, chichismis mo pa. Ha? Ganun pala ginagawa, ano? Ano nangyari sa kapatid mo? Wala. Mapapasama ka lalo. Kaya kailangan dito mga kapatid, kung ano yung mga plano, kung ano yung mga naiisip, yun ang dapat nating gawin mga kapatid, no? Yung bang maging maayos, maging maligtas mo, yung isang kapatid mo na nahiwalay na sa ating Panginoon, doon lang sa'yo makikita bilang Kristiyano eh. Yun ang progress mo, yun yung may ginawa ka. Natulungan mo siya ron. Pero kung gagawin mo, lalo mo pa siyang ilulubog sa ganong bagay, wala. Wala na yung kinabukasang maganda. Pagka ganun ang ginawa ng ating kapatid, no? Kaya kailangan yan, habang nakikita mo siya na mayroong hindi magandang ginagawa, pwede nga ninyong kausap. Pwede natin gawin yun, mga kapatid. Huwag natin silang pababayaan. Noon, mga panahon na yon, talagang naisip natin,
meron tayong mga sama ng loob, hinahayaan natin lang, para bang gusto mo, huwag na silang bumalik, pero mali mga kapatid. Kailangan talaga mga kapatid, ang kapatid mo, isang kaluluwa yan mga kapatid mo. Kailangan mo ibalik mo rito yan. Ibalik mo kahit na meron kayong mga tampuhan, kahit na meron kayong mga hindi pagkakaintindihan mga kapatid, kailangan yan makabalik dito. Diyan mo makikita yung mga kapatid, yung tunay na yung pagmamahal mo bilang kayo isang Kristiyano mga kapatid, no? Huwag mo pababayaan niya kasi ano mo rin yan, kasalanan mo rin yan sa Panginoon. Na makikita mo yan na ganun. Na kailangan mo siyang pabalikin. Pero, huwag mo nang uulitin. Kasi pag inulit mo uli yung mga ginagawa mo, ang Diyos man nagagalit to. Yung paulit-ulit na ginagawa mo, sabi ng Diyos, ipagpag mo na yan. Palabasin mo, ipagpag mo. Sinabi ng Diyos. Di ba? Kaya nga, pagka bumalik ka na sa bahay pa ng bahat, nandito ka na muli. Huwag mo nang sasayangin muli pagkakataon. Ituloy mo na yan. Kung ano man yung mga binigay sa iyo ng Diyos, patuloy mo yan. Kaya kahit kailan, huwag natin pangarapin sa buhay natin yung magle-left ka, aalis ka, ganitong gagawin mo. Mahihirapan ka nang bumalik, mahihiya ka nang bumalik. Ano yun? Hindi pwede yun. Hindi pwede sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Paano makikita yun sa buhay mo? Ano bang ginawa mo? Ano bang yung ba natutunan mo? Mag-left? Lumayas? Saan-saan ka nagpupunta? Mahirap yan mga kapatid. Huwag natin pangarapin yan sa buhay natin. Sayang lang yung pagpapagal mo dyan. Diba? Pero mo nakaupo ka, ilang oras ka nakaupo dyan. Isipin mo, sarap sa balad, sarap sa ganito. Ba't ako nagtitis dito? Diba? O, tapos sasayangin mo lang sa ganon? Ano yung pagpapagal mo sa Diyos? Wala. Sayang lang, mga kapatid. Kaya huwag natin pangarapin yan na gawin yung mga ganong bagay. Amen, mga kapatid? Saan ba tayo? Philippians 2:3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipinalagay ng bawat isa ang iba sa lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Amen mga kapatid? Huwag kang sasang-ayon mga kapatid sa isang usapan na walang katuturan. Mga kapatid. Yung bang pagbubuhatan ng pag-aalitan. Pag may problema, mayroong mga ganitong mga chismis-chismis, kapag yan inayunan mo yan, nakinig ka dyan, wala na. Hahaba yan, pero yung puro dulo, hindi na alam nakakaalam. Kaya nga, lumalaki, mga kapatid, ang problema ng isang pagsasama ng isang pamilya. Dahil lang sa mga ganyan, yung sasang-ayong kakagad ano ba, pinautang ka ba ni Ate Yula? Hindi. Naku ganyan siya talaga si Ate Yula. Namimili yan. Hindi kayong pautangin. Namimili yan ng magbibigay. Diba? Ganun yun. Pero kung sasangayunan mo ng mabuti, pangangaralan mo itong si pangungutang mo, diba? Bahala ng pera sa Ate Yula kaya hindi ka nabigyan. Diba? Si ganito naman, nabigyan naman. Ganun lang yon. Pero kung yun bubulyo mo pa, huwag mo nang batiin yan. Di ka pag pinautang. Anong nangyari? Wala na. Magkakagalit lang kayo, hindi kayo magkakaunawaan. Di ba mga kapatid? Amen mga kapatid? 1 John 2:15. Huwag ninyong ibigay ng sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen mga kapatid? Isang Kristiyano na tayo mga kapatid, no? Huwag na natin balik-balikan pa ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos mga kapatid, no? Amen. Yung mga ating mga pinagdaanan mga kapatid na tayo isang Kristiyano na alam mo na ikaw ay na baptist na sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, no? Alam mo na yung hindi mo na dapat gawin, no?
Marami pa tayo dyan. Marami pa ako nakikita mga kapatid na hindi nawawala minsan sa focus, nawawala sa mga ano. Di ba? Yung alam mo nang hindi na bagay sa iyo yung mga pantalong, giba-giba na yun. Bakit ayaw mo pang itapon? Nandiyan pa nakatago, no? Sinisilip-silip mo pa yan. Ang ganda nito, kaya uli masusuot to. Itago na yan. Dahil hindi na yan sa atin, eh, ano? Yung ating mga damit na, ano dyan. Oh. Nandiyan pa yan, nasa dresser mo pa yan, sinisilip-silip mo pa yan. Ayaw mong ipakita lang. Ayaw mo lang ipakita dito sa loob ng bahay panambahan yan. Di ba? Pero siguro pagka nasa bahay ka, susunod mo pa yun, sayo-sayo ka, titiktok-tiktok ka doon. Di ba? Bagay pa pala sa akin to. Kaya ito sinasabi dito mga kapatid yun. Sa 1 John 2:15 na to, di ba? Huwag mong ibigin yung sanglibutan. Tapos na tayo dito. Amen mga kapatid. Baka meron. Ako, mga kapatid ko. Talaga. Yun nga, hindi maitapon nga. Baka sinusutsut pa tiyuran, di ba? Wala na po ako noon. Wala ka na, itinapon mo na. Praise the Lord. Wala na po ang dala. Thank you Lord, yun na itapon mo na. Sa Pilipinas mo isusunod. Tiyuran. Hindi na. Pakita mo kay Lord na wala ka na doon, no? Hindi na yan, wala na yan tayo, wala na yan. Wala na kanya yun. 1 John 2:16 mga kapatid, sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan ay masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapaduluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. Amen mga kapatid, huwag tayong sumangayon dahil mga kapatid sa gusto ng laman natin mga kapatid, no? Dahil gusto ng laman natin mga kapatid yung puro kalayawan mga kapatid, alam natin yan, no? Pag sinunod natin si katawan, si laman, ako po, saan tayo mapupunta mga kapatid, no? Gusto natin yung lagi tayong masaya, lagi tayo sa videoke, lagi tayo kasama natin mga kaibigan, nagiinuman, nagpa-party, mga ganyan ang gusto ng laman mga kapatid, no? Huwag sabihin hindi mo minsan napapangarap yun, no, di ba? Gustong gusto. Minsan, napapangarap din yan. Kaya lang, natatalo natin. Di ba? Natatalo natin yan. Iisipin mo na lang, tapos na ako dyan. Nagdaan na ako dyan. Kaya nga mga kapatid, no? Talagang, pag hindi tayo talagang matibay sa pananampalataya, madadala tayo mga kapatid. No? Kaya nga mga kapatid, yung mga sumasang-ayon sa mga ganun, sa gawa ng laman mga kapatid, hindi yan talaga. Huwag na natin yung balik-balikan pa yan. Tapos na tayo dyan, natikman na natin yun, yung mga bagay na ganun. No? Huwag na natin yan at nakakahiya na sa Panginoon Diyos. Dahil tayo bilang Kristiyano, tayo yung nagpa-baptize sa pangalan ng Panginoon. Tapos gagawa ka pa ng hindi maganda. No? Yung mga bisyo na yan. Kaya ako nasasabi mga kapatid, nung araw na wala pa ako sa FOJC, sa iba ako. Nagbaptize kami sa dagat pa. Dito sa, nilubog kami dyan sa, ano bang dagat dito sa, papuntang, Alcatan. Punta kami doon sa Alcatan mga kapatid. No? Doon kami nagbaptize. Talaga namang lubog na lubog eh. Talagang kahit marami kang kasalanan, matatanggal. Dahil sa lalim ng lubog. No? Pero kapag may kasama ako doon, nilubog eh, lumutang yung sigarilyo. Kaya booking. Di ba? Paano kung sasabing Kristiyano yun? Lumutang si sigarilyo, Marlborong pula. Di ba? Huli. Paano yun? Kaya hindi sinasabi ko. Lulukuhin mo lang ang sarili mo. Sinasabi ko nga, ayan, wala talaga imposible sa Diyos, lilitaw at lilitaw yan. Kahit ano tinatago mo dyan. Di ba? Di ba, akalain mo nasa bulsa yun. Akalain mo lulutang. Nakaipit yun, no? Di ba? Bakit lumutang? Kita ebidensya. Labas! Sabi ko nga, walang imposible talaga. Lilitaw at lilitaw yan kahit ano kasalanan ng bawat isa sa atin. No?
At paanong tago mo dyan? Sisingaw yan. Walang bulok na hindi na umamoy, mga kapatid. No? Amen, mga kapatid? Colossians 3:4, mga kapatid. Pagka si Kristo sa ating buhay ay mahahayag na rin kayo sa kasama niya sa kaluwalhatian. Amen, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, no, paano nga, mga kapatid, ikaw ay mamumuhay pa sa kalayawan, mga kapatid, no? Kasi nga, kasama na natin ang ating Panginoon, eh. Kasama mo na sa buhay mo yan. Kaya ginagawa mo lahat yung kung ano inuutos sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Kaya nga, hindi na natin magagawa yung dati pa. Kaya nga, dapat sa ating mga kapatid, lagi tayong puspos, lagi tayo talagang ang banal na espiritu ng ating Panginoon ay nananahan sa buhay natin. Huwag na natin yan hayaan pang mawala yan, mga kapatid, no? Kasi maaakay ka na naman. Matatandaan ko yung sinabi mo na nakatuhog ka, nakawit ka. O, talagang hindi ka makakawala doon kung may pitang kawit. Di ba? Kaya mga kapatid, yan ang alihin natin. Huwag na nating pangarapin pa yan, no? Sa Colossians 3:5, mga kapatid, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap sa katawang sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, at sa kasakiman na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, no? Kaya nga, mga kapatid, yan. Ito ang sinabi rito, kung ikaw ay meron ka sa buhay mo nito, ikaw ay hindi makikitaan na bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Wala kang progress, wala kang proof, mga kapatid, kung paano. Patayin mo na yan. Kung ano man yung nakapasan sa iyo na yan, kung ano man yung nandyan sa tabi mo, patayin mo yan, no? Para maging tunay kang Kristiyano. Pero pag yan, inalagaan mo pa yan, pakikiapid na yan, yung mga karumihan na yan, yung mga masasamang pita na yan, mga kapatid, no? Masamang nasa. Tanggalin mo na yan, mga kapatid, para maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, no? Huwag na natin yan, hayaan pa na lumaki ng lumaki yan. Yung magsamba ka sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, hindi naman yung pagsamba. Ang pagsamba mo, kung ikaw bilib na bilib ka na sa sarili mo, isa na yan na sinasabi rito, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga kapatid, no? Ang galing nito, ang galing na, nagbababil na, Bible study na, nagpipreaching na siya, naganito na siya. Hindi yun, mga kapatid, ang mga kailangan natin. Hindi yun ang ano natin, mga kapatid, no? Kaya kailangan dyan, mga kapatid, kung ano yung sinabi rito, yung sinasabi, patayin, tanggalin na yun. Patayin na yan, kung ano man yung nakakasagabal sa iyo sa buhay mo. Paano ka masasabi na isa kang Kristiyano kung nandiyan pa yan sa buhay mo, mga kapatid, no? Kaya yan, mga kapatid, yung mga bagay na yun, naiwasan na natin yan. Na bilang tayo isang Kristiyano na, wala na yan sa buhay natin, mga kapatid. Tandaan natin yan. Yan ay nabanggit lang dito muli, isa lang yan sa paalala. At alam naman natin ang bawat isa sa atin ay matuwid na sa harap ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid, sa Ephesians 6:11, magbihis nga kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga nilalang ng dyablo. Okay na mga kapatid? Kaya kailangan talaga, meron tayong matibay na pinangahawakan na para tayo ay magkaroon ng panlaban sa anumang kalaban, sa mga dyablo na yan, mga kapatid, no? Magkaroon tayo binigyan tayo ng Panginoon ng kaparapatan, tapakan natin kung sino man yan na sa pangalan lamang ng ating Panginoon Yesu Cristo. Amen, mga kapatid, sa Ephesians 6:12, mga kapatid, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman, mga kapatid, at dugo, kundi laban sa mga namamahala ng kadiliman. Ito ang sanlibutan, laban sa mga ukol ng Espiritu na kasamaan sa mga dakong kaitaasan, mga kapatid, no? Ito, mga kapatid, maging matibay tayo, mga kapatid, sa mga ating pananampalataya, mga kapatid, no? Upang hindi tayo madaig ng gawa ng dyablo. Dahil ang gawa ng dyablo, mga kapatid, ito nga sa laman, sila yung namumuhay sa kadiliman, mga kapatid. Yan ang sinasabi ko kanina na hindi kung yan ipababayaan natin, kung yan iistimahin pa natin yan, kung yan ipagbibigyan pa natin, papapasukin natin yan sa puso natin, matatangay tayo yan, mga kapatid. Hindi yan lulubay sa'yo pag nasisilipan ka ni dyablo
na pinagbibigyan mo siya. Amen. No? Kaya nga kailangan yan, habang nandiyan si Diablo, tinetesting ka niyan, wag mo na siyang istimahin pa. Wag mo na siyang, wag mo entertainin pa yan, wala na yan. Yes. Talagang anuhin ka niyan, itatakas ka niya sa ating Panginoon. Tuwan-tuwa yan. Oo, dito maraming tuwan-tuwa yun. Dahil dito maraming ginawa si Diablo sa atin. Kaya wag na natin yan wag na tayong magpadaig sa ganun mga kapatid, no? Kaya nga, yun nga sinasabi doon na yung pananampalataya natin dapat ay tunay, no? Hindi yung nasabi ka lang na isang Kristiyano ka lang, hindi yun. Wag yun ang anuhin natin mga kapatid. Nandito na tayo, no? Yung totoo na tayong Kristiyano, huwag na yung kunwari lang. Yung pupunta dito o nagsasamba-samba, ano ba kung hindi ka naman tunay at hindi naman sa puso mo, wala rin. Oh. Hindi na makakarating sa luklukan ng ating Panginoon. Oh. Dito lang din sa bahay panumbahan, kung ikaw ay hindi tunay, parang hirap na hirap kang pumasok sa pinto dyan. Eh. Nag-iisip ka dyan. Nag-iisip ka, papasok ba ako? Hindi. Mga ganun ba? Kasi alam mo na yung papasukan mo eh. Oh. Pag pumasok ka dyan, talagang nakaready ka. Kung ano yung madinig mong salita ng Diyos, tanggapin mo yan. Amen. Huwag kang magagalit. Di ba? Yes. Talagang ang Diyos, gustong-gusto talaga niyang madinig ang kanyang salita sa mga taong pasaway. Amen. Kaya nga pagdating dyan sa pinto, talagang mag-iisip ka. Mabuti na lang kung sa mga bago nating bisita, talagang ang puso nila ay tunay na naghahanap sila ng sasambahan. Tunay na gusto nilang makarinig ng salita ng Diyos. Maluwag silang makakapasok. Pero kung ikaw ay nag-aalinlangan at gusto mo lang yung may nagsabi ng sa'yo ron, ay maganda doon, maraming babae doon, marami kang makakilala doon, marami doon, nakaidaran mo. Oh. Kung pwede ka doon, sasama naman tong isa. O, di ba? Ganun lang yun, yung iba, ang ginagawa ng iba. Marami akong nasambahan dito, ganun. Ang gusto lang nila yung sama-sama, after ng ganitong gawain, kung saan ang nagsisipunta, mga kapatid. Sa istiraha, ano gagawin doon? Magiinuman. Ay, ano mong takot-takot na servo ng ginawa sa inyo, tapos iinom ka doon. Di ba? Paano pa yung nagpunta ka sa bahay panambahan tapos pupunta ka lang doon, makikipag-inuman ka, makikipagsayawan ka ron, makikipagkantahan ka ng sanglibutan doon. Sayang lang din yung pakikinig mo. Bagay, totoo yung sinasabi, pag hindi ka nakinig ng totoong pakikinig, wala. Wala kang makakamit na biyaya para sa Diyos. Amen mga kapatid? 1 Peter 4:16. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhati ng Diyos sa pangalan ito. Amen mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, no? Ang buhay ng isang Kristiyano talaga dapat makita sa ating pamumuhay. Huwag na tayong mag-antay pa na pulaan tayo mga kapatid ng ating mga kapwa. Lalo na sa ating Diyos, na nakikita tayo sa araw-araw dyan. Nakabantay ang Diyos sa atin. Saan man dako ang mata ng Diyos ay nakatingin sa atin lahat dyan mga kapatid, no? Amen. Kaya nga mga kapatid, yung ating lahat ng mga pinag-aaralan, lahat ng ating mga ginagawa, dapat dyan mga kapatid ay ipagpatuloy na natin yan mga kapatid, no? Huwag na natin yung balik-balikan pa mga kapatid. Sayang lang mga kapatid ang lahat ng pagpapagal natin. Amen mga kapatid? Nasa conclusion na tayo mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, salamat sa lahat ng mga kapatid na nandito ngayon, nakikinig. Nawa, meron tayong natutunan sa ating Bible study mga kapatid. Nawa ay marami tayong baon-baon sa ating pag-uwi. Marami tayong ma-share sa ating mahal sa buhay mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, tumayo tayo. Salamat sa Lord at ang lahat ng mga kapatid, lahat ng kanyang mga anak ay nakarating ng maayos
ng walang anumang sagabal sa lahat ng dinaanan, at ganun din sa aming paghiwa-hiwalay, makakauwi ng anumang alamang problema sa lahat ng aming dadaanan, mga kapatid. No? Kaya nga mga kapatid, ang lahat ng mga bagay ng ating mga nadinig sa oras nito, mga kapatid, kung meron man tayong dinadala, kung meron man tayong problema, kung meron man tayong hindi masambit, meron na tayong pagkakataon sa oras nito, mga kapatid, pwede mo yan iluhod sa ating Panginoon upang banggitin ang lahat ng iyong hinain, mga kapatid, no? Sinabi dito, mga kapatid, sa Psalms 121:1-8, itingin ko ang aking mata sa mga bundok, saan baga manggagaling ang aking saklolo. Amen, mga kapatid? Kaya kahit nasaan tayo, mga kapatid, ang saklolo ng ating Panginoon ay nandiyan sa buhay natin. Ang saklolo sa akin ay manggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Amen, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, narito siya ay nag-iingat sa Israel, hindi idlip ni matutulog man. Kaya nga, mga kapatid, ang Diyos nakasubaybay sa lahat ng oras sa atin, mga kapatid. Hindi niya titiisin ang paamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip, mga kapatid, no? Kaya nga patuloy natin, mga kapatid, sambahin ang ating Panginoon, bigyan ng kalugod-lugod sa kanyang harapan, mga kapatid. Ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lili mo sa iyong kanan, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, ibigay natin sa oras na ito sa ating Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan, mga kapatid, lahat ng ating dinadala. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ang buwan man sa gabi, mga kapatid. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Amen, mga kapatid? Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa mga at magpakailan paman. Amen, mga kapatid?